All charged na, pati kami. Back to Hanoi Discoveries. So, jawak tayo papunta sa Po. Diyan lang sa gilid-gilid yun. Walking distance from our hotel. So, ito yung paligid dito sa labas ng hotel namin, guys. Coffee na to. Kahit saan ka magpunta meron. Dito na tayo guys sa ating third food discovery, ang Pho Gata Bunhang. Dito na ba yun? Diba? This is the third food shop here na ating titikman. Di ba doon? Medyo nalito kami kasi yung address sa Google is 56. Oh, Pero dito sa mismong store, number 32 yung address nila. And i-confirm lang din natin kung ito nga talaga yun. So, ito yung next natin titignan. So, yun yung menus. So, yan siya from the inside. Nasa street lang siya. And here we are. So, mag-order na kami, pero before that, mag-Google Translate tayo. Itatanong natin kung ano yung best seller. So, naka-order na kami. Gumamit tayo ng Google Translate. Salamat sa Google. So, ang order ko ay ang kanilang best seller na Bunhang. And that is the rice vermicelli soup with chicken egg. Kay Jowa is Pobo beef noodle soup. The price is 50,000 BNB each. So, let's start with the food. Ay, wala silang fork, sweetheart. Mag-chopsticks ka. Wala kang choice. Pakita ko yung food. Sobrang exciting kainin. Kahit di mo pigaan ng kalamansi, ang sarap. Sarap ba? Siyempre, hindi ako kabayan na hindi ko yung matinikman. Paano yun? Para magkalasa? Charot. So, wala tayong lapagan naman. Kaya tissue na lang. So, this is Bunhang. The difference is yung ano nila, noodles. Ito vermicelli yung isa. Hindi ko alam kung anong tawag sa noodles na yun. Para siya masarap. Nagpalit na kami. Ito yung kinakain ko kanina. Ito yung sa akin. Ano? Palit ulit. Mas gusto ko po yan. Palit-ulit kami guys kasi hindi ko masyadong bet ang vermicelli rice. And mas mahilig ako sa beef compared to chicken. Pag nandito ka, feeling mo, nasa food shop ka sa Binondo na may masarap din na dishes. Ganun yung feels. This is legit. Now, validated na yung verification na ginawa ni Brian. Brian the tour guide. Sarap. Pag kumain ka dito, huwag kang magsusuot na katulad ng suot ko. Nakapang tour na suot pa ako. Ayoko siyang tanggalin kasi nga medyo malikabok. Ang daming sasakyan. Kasi street side siya. So, mag-cotton shirt ka or mag-sleeveless ka kasi mainit. Mainit dito. So, we spent 200 pesos. 231 pesos. We spent more or less 200 pesos for our dinner na purely pho. And a few minutes to go bago mag 5 o'clock. Pho and
650 meters for 9 minutes ito guys. So ano pong masasabi nyo sa Fogatabuntang? Ano sa tingin mo? Order mo, hindi mo nga nagustuhan. Yung order ko ang tinira mo. Ayoko niya. I-delete ko to. Sandali. I-delete ko to. I-delete ko to. Magwawala ako dito sa kalsada ng Hanoi. Ano yun natin? Dito sa bulsa ko. Nagugulo yung jowa ko sa pag-video ko. Ang ginit! Marapit ko nang hubarin yung aking polo. Pero kasi maalikabok. Alam mo yon, pag hindi covered yung braso mo, mag-eat. Oh my God! Hindi nagkabagaan ng motor. Nagalit konti tapos parang wala na nangyari. Ganun. Nag-comment lang tapos bye. Ganun. Ganun lang, walang pataasan ng pride. Walang high blood, in short. Sanay na sila, matured na sila. Ulit ako doon, day. Sobrang taas na ng level of nila, understanding nila. Oh, dahil very common talaga dito yung mga pagmumotor. Para siyang doble-triple ng mga motor sa Philippines. Ganun kadami yung nagmumotor dito. Tapos, napansin namin, hindi sila ganun ka-strict when it comes to wearing helmet. Kasi kahapon, sa National Highway, dinadaanan ng bus, nung galing kami ng Halong Bay, napansin namin, merong side na daanan talaga ng mga motor. Ang helmet nila is yung pang-bike. Ang helmet na suot is parang pang-bike, ganon. Meron pa nga nakasombrero. Pero it is allowed here. Ayun, so this is the busy street here. Ilang meters pa? 600. So 650 pa lang ang nabawas. 600 meters pa para makarating tayo dun sa kakainan natin ng dessert. So hindi ko nakunan kanina. Ito yung isa sa mga busy area dito sa sentro ng Hanoi or ng Old Quarter. Paikot yan guys. 4 na street. Meron dito. So sa ibang vloggers, nakikita nyo ang ganda ng pagkakakuha nila. Pero tempo naman yung kuha namin. Very much easy guys yung lugar na to. Doon? Tayo pupunta. Dito? Nahanap namin kanina. Medyo natagal lang kami doon kasi hinanap talaga namin siya. Bukod sa medyo malayo siya, no? 700 meters. 650 ba? 650 meters from dun sa huling kinainan natin ng pho. Tapos ngayon, another 700 meters yung nahanap namin na dessert shop. The name is Little Bowl. So, pawis na pawis kami, syempre. Hindi na kinaya ng powers ng kilikili ko kasi baha na siya, ganun. So, dito na lang kami magde-dessert. Nakita ko lang siya sa Google and it has a very decent rating. Actually, mataas yung rating niya, 4.8. So, let's try this one. Sige, so final na. Traditional mixed bowl sa'yo, which is 225 PNP. And sa akin is yogurt with jackfruit. The price is 30,000 BNP. So, nasa street lang yung pwesto namin kasi wala nang space sa loob. Ito lang siya sa tabi ng kalye. Ang dami kumakain sa mga kapitbahay na kainan. Medyo maliit lang guys yung space sa loob. Yeah, dito kami sa table sa labas. There's another table here. So, let's start eating kasi tunaw na yung yellow namin kaka-picture. Para siyang mga saging-saging ngayon. Sa'yo, jackfruit yogurt. Mixed traditional. Pause ko na. Sige. Time check, it's now 6:46 ng gabi. We're back at the hotel from the Little Bowl kung saan tayo nag-try ng dessert. Fortunately, yung nakita natin sa Google kanina is masarap. So, sabi rin ng jowa ko, nagustuhan niya. Mixture of tapioca, pearls, as well as some fruits,
and a little of sweetness. I realized na katulad ng pagka-soft ng lasa ng mga timpla nila sa iba't ibang dishes dito, parang ganun din guys yung lasa ng mga tropical fruits dito sa Vietnam. Hindi siya katulad ng sa atin sa Pilipinas, for example sa mangga. Pag hinog, nagiging sobrang tamis. Pag hilaw, sobrang asim. Dito hindi. The taste is just equal. Hindi ganun katapang yung pagkatamis and pagkaasim nila. So, magpapahinga lang muna kami dahil naubos ang energy ko. Hindi na ako makapag-high pitch sa pagsasalita dito sa vlog. Nakakaubos ng energy yung sobrang init sa labas. Sobrang init dun sa area kung saan namin hinanap yung dapat na dessert na titikman namin. Wala lang, inubos niya yung energy namin. Mag-chill lang kami now, magre-rest, and magpe-prepare na kami. Magpa-pack up, ganyan, and then later, punta na tayo sa pick-up area ng sleeper bus going to Sa. So, see you again later. Anong problema mo sa akin? Huwag kang sumali sa vlog ko. Huwag kang sumali sa vlog ko. Time check, 9:59 na ng gabi. So obviously, makapantulog ako. Kasi sasakay na kami sa bus. Hindi ako comfortable sa t-shirt na medyo fitted. Eh wala akong dalang ganong t-shirt. Kaya yung pangtulog yung sinuot ko. Okay na kami and ready na talaga kami. Magbubook na kami ng Grab in just 5 minutes. Huwag mo na sound effect yun. So, marami na namang dito, epan. Kaya hinto ko na lang yung vlog na to kasi epan eh. Dami ako, ba't tinamihan mo? Nasa sleeper bus na kami. Sleeper bus na to guys. Mukha na hindi. Kasi maganda yung mukha na camera. Pero tingnan nyo. Hindi ako masyadong makagalaw. Ninenervyos ako. Sinara ko yung kurtina. Hindi ko kayang makita yung labas. Tapos random yung arrangement ng hihigaan nyo. Kaya hindi mo alam kung sa taas o sa baba ka mapupunta. Nasa taas kami. So, itutour ko kayo sa sleeper bus habang nakahiga ako. Gusto ko nang umiyak. Gamit ko yung pure video setting para maliwanag. Maliwanag yung pag-iyak niya. Good morning! Touchdown. Sapa na kami. Good morning again. Nasa taxi na kami. Kung pupunta kayo dito sa Sapa, available naman yung mga taxi pagka-drop sa inyo sa bus terminal station. Nagtingin ako sa Grab. Hindi ko lang sure kung gumagana yun. No? Doon nakita ko naman merong mga Grab taxi. Doon din namin nakita yung price range. Yung mga taxi na nakaabang dito na mag-offer din naman sa inyo. Grab taxi rate din yung sisingilin nila. Yung pamasahe na nakita namin sa Grab taxi sa app is 41,000 PND. And pinakita ko lang siya dito kay taxi driver. And nag-agree siya na yun na yung babayaran natin. Ngayon, ang destination natin is ang aming homestay, which is the Ladu Homestay dito sa Sapa. 1.4 kilometers away lang siya from the bus terminal. Hindi ko pa na-double check kung ilang degree yung lamig, pero guys, yung dala kong knitted jacket, courtesy by the mother of my jowa, parang hindi niya kinakaya yung lamig, tumatagos. Pati yung mukha ko, ramdam na ramdam niya yung lamig. Yun. Dito na kami sa hotel namin, sa Ladu. Medyo madilim pa kasi 5:38 in the morning pa lang. Ito yung place.